What's going on guys, Don is here. Today mag-share ako sa inyo ng basic way ng pagpipintura. And sundan nyo lang to step by step para maging quality and professional ang maging outcome. And syempre, para mas maging madali, gagamit tayo ng mga water-based paints ni Davis na safe gamitin at hindi maamoy. So, ang mga kailangan natin ay Davis Timber Prime Wood Primer, Davis Mega Acrylic Concrete Putty, at Davis Aqua Gloss Kit. And syempre, depende yan sa kung anong kulay ng top coat na gusto nyo. So, simulan na natin ang proseso. Now, ito na yung pipinturahan kong project, no? And plyboard siya. So, ang una natin kailangan gawin is liyahin muna ito ng 120 grit na sandpaper. Then, after natin tumalihan ng 120 grit na sandpaper, no, kailangan lang natin itong linisin ng mabuti. And then, magpa-primer na tayo. So, kung nakita nyo, ganyan yung kulay niya, no? Kailangan itong mahalo ng mabuti para mas maging maganda yung quality ng pagpahid. Kaya nag-DIY lang ako ng mixer dito. So, ito nahalo ko na mabuti, no? At ito na yung kulay niya compared dun sa kanina. So, ililipat ko na ito sa tray. Then, ga-apply na tayo sa ating project. And now, na-transfer ko na sa tray, no? Ang gagamitin ko lang is yung regular na cotton roller. Pwede rin namang foam roller ang gamitin nyo. So, yan, no? Hintayin lang natin itong matuyo. And then, after it was dried for an hour, liliyahin naman natin ito ulit ng 120 grit na sandpaper. Then, after sanding, siguraduhin malinis to, no? Bago natin applyan ng Davis Mega Acrylic Concrete Putty. And dahil sa ito ang pinaka-challenging na part sa pagpipintura, meron akong separate videos nito para mai-apply nyo ito ng maayos. Then, pagkatapos matuyo ng concrete putty natin, no, niliha ko ulit ito ng 120 grit na sandpaper. Then, nag-apply ulit ako ng another putty. Then, 120 grit na sandpaper ulit. Then, sinundan ko ito ng 240 grit na sandpaper. Basically, pwede na tayo mag-apply ng top coat dito, no? Pero, nagiging mas matibay at maganda yung quality kung a-applyan pa natin ng primer. So, ito naka-ready na yung primer ko. Then, bago ko ito applyan, nilinis ko muna itong mabuti, no? Kailangan wala ka ma-fill na powder dyan bago i-apply yung primer. So, applyan na natin. So, antayin na lang natin itong matuyo. So, eto na guys, no? Ready na tayo for top coat. Pero bago ko to lagyan ng top coat is, niliha ko muna ulit to ng 240 grit na sandpaper. And as usual, nilinis ko rin ito. So, before we proceed sa top coat, no? May ituturo muna ako sa inyong technique para maging maganda yung finish nyo. So, regardless kung anong gamit yung roller, no? Ito kasi yung baby roller ni Omega, no, yung finishing roller. So, sa final na pag-roll nyo, kung makikita nyo to, nandito lang yung pinaka-arm niya sa kaliwa, no, na pag ni-roll nyo na to, yung pressure nito is mas madiin dito. Kaya pag dito kayo magsisimula, dito sa kaliwa ko,
papunta sa kanan, kailangan nakaganito siya. Nandito yung mas madiin na part. Para pagpiga dito, is dadaanan mo pa yung overlap, no? Mapaplansya nito ang mas magaan na pressure. Kasi kung pag ganito ang gagawin nyo, nandito yung pressure at papunta kayo dito sa kanan ko, no? Pag roll nyo, imbis na pumunta kayo dito, yung squeeze out nya, may linya pa dito, so babalikan nyo na naman yan. Kaya maganda, nakaganito kayo, yung madiin na part is doon kayo papunta. Para pagka squeeze out nya dyan, paplansyahin niya nitong mas magaan na pressure. So pag ganon, mali kasi yung nakaganito kasi papunta dito. Kaya yun lang yung isang technique na maganda para wala kayong makita mga roller marks, no? Yung mga linya-linya. Mapaplansya nyo ng maayos. Sa pag-apply nito, no, ang ginagawa ko is kinakalat ko muna siya bago ko siya plansyahin. So, simulan na natin. So, kung nakita nyo, no, kahit anong direksyon kanina ang ginawa ko para lang kumalat yung pintura. Pero nang sa ganun din is mapiga na tong roller natin para wala na siya masyadong squeeze out. Ngayon gagawin ko na yung technique na sinabi sa inyo kanina. So kung nakita nyo hanggang dulo-dulo, pinaparolyo ko siya, no? Hindi ako humihinto bago matapos. Kailangan lumalagpas para pantay na pantay. So yun, oh, pantay na pantay tsaka walang mga roller marks. So hintayin na natin matuyo, then mag-a-apply na ako ng second coat nito. So ayan guys, no, tapos na ako magpinta and na-applyan ko nito ng second coat. And hindi ko na pinakita kasi ganun lang din naman yung prosesa kung paano ko ginawa yung first coat ng top coat. Niliha ko lang ulit ito ng 240 grit na sandpaper and then nilinis ko. And then, in-applyan ko na ng second coat. Which is yun na yung final coat ko. Pero, pwede nyo namang gawing tatlong coat, no? Depende sa inyo yan. At nakalimutan ko pala sabihin sa inyo kanina nung in-applyan ko yung mga sides nito, no? Pagka-applyan nyo ng side o kaya kahit anong unahin nyo, pagkatapos medyo papagulungan nyo yung gilid, no? Medyo i-angle nyo yung roller. Yung magaan lang para yung mga namuong pintura sa gilid is ma-flat din. So I think that was it, no? Basic lang naman yung tinuro ko. Pero I assure you na magiging matibay at professional looking yung magiging pagpintura nyo. Thanks for watching. Keep safe and see you on the next.